nga pala si Technical Sergeant Norman Salak. Na-assign ngayon dito sa 45th Infantry Battalion, 11 Infantry Division, Philippine Army, acting Battalion Sergeant Major at proud na tubong Tarlac. So dito meron kami encounter dito noong 2013. So kung ito yung ano noon, ito yung daanan ko noon eh. Ito dito ang daanan namin na. So pagpunta namin sa sa target namin, nakapasok kami doon. So nung pagpasok namin, nakita namin yung kalaban. So paglabas nung kalaban sa bahay, so yun na, nagkabagbagan na, putukan. So ngayon, nakubkob namin yung ano nila, yung kampo nila. So pag ano namin na ganyan, pasok, so may tropa kami na nawiya. So, dalawa sila. Pero ganun pa man, kahit may wiya, so siyempre dahil nga sa sundalo tayo, ganun talaga, tuloy-tuloy lang, gawin lang yung trabaho, ganun. Kung ano yung bilang isang sundalo. O dito na kuha namin yung bahay, tapos yung kalaban, wala man kaming nakuha na nila, na-recover na mga baril nila, mga pero may nakuha rin kami, naka-body count din kami dito. Dito yun banda, ito, sa Bagindan. So pagka kuha namin sa target, matras na kami. Kasi naman, natapos naman, na-clear naman namin, naibak din yung mga wounded namin. Okay naman yung naging resulta. Ngayon, nung matapos yung encounter namin dito, mga ilang buwan, pumutok naman yung Zamboanga Siege. Dito naman sa Zamboanga, nakasama ko dito yung yung classmate ko nung enlisted personnel pa siya before siya nag-CAD. Nag-iisang super sniper ng Ranger, si Major Blas Alciao. Magkabats kami sa EP. Nagsama rin kami doon. Time na yun, nagsama kami. Nung andun kami, siyempre, alam naman namin yung trabaho ko, ganun. So, yung doon kami sa building na yon, kasama kami. So, siya ang dala-dala niyang yung baril niya talaga, yung lagi niyang karga-karga sa balikat niya, yung baret niya, paborito niya. Si sniper nga Sniper siya So, nagsama kaming dalawa doon. So, nung time na yon, before sila dumating, nauna muna kami doon ng isang araw. Then dumating siya, reinforce siya sa amin. So, after ng isang araw na, tatlong araw kami magkasama doon sa building na yun, ni Captain Alciao pa siya noon. Ngayon, nung lumipat na ako ng location ko, pumunta na ako sa isang building naman sa kabila. So, nagtatawagan kaming dalawa sa cellphone.
matawag sa akin. Ngayon, nasa taas ako ng building. So, ngayon, habang nasa taas ako, minaman ko rin yung mga pan ko, yung mga ka-squad ko. Naman ko sila kasi ano eh, putukan nga eh, putukan. So, minaman ko rin yung squad ko. Habang nakasilip akong ganyan sa ano, sa may pader na mga ganito kataas yung pader. So, sumisilip akong ganun doon. Tinatawagan niya ako sa cellphone kasi nakikita niya ako sa likod ko eh. Nakikita ako ni Sir Blas. Tinatawagan niya ako. So, una, hindi ko nasagot. Pag sunod na, no, na ano ko, may tumatawag. Sabi niya sa akin, sakto na pagsagot ko sa cellphone, sabi niya sa akin, umalis ka dyan sa posisyon mo. Pag ganun ko, biglang yun, tumapsing yung bala. Napit sa mukha ko. Tiyum! Uy, yan ang sasabihin ko sa'yo, sabi niya. Kanina pa kita tinatawagan. Kasi nakikita ko yung kuwan ng kalaban dyan sa'yo. So, pag nasa taas ka kasi, yung kuwan ng kalaban, parang pakiramdam mo, malayo pa yan. Yung pagbira niya sa iba. Kasi yung lipad ng bala, ano naman yan eh, ma-analyze mo kung malapit na ba sa'yo, ano. So, sabi ko malayo pa naman yun. Yun pala yung tinatawag niya sa akin. Kala ko yung kalaban kasi yung tinitira ay nasa kanan ko. Yun pala, doon na pala sa akin. So, dito maganda yung pan talaga. Maganda yung score niya dito, maganda. So, sa amin, ako, maganda rin yung ano ng operation. Yung nga, sa pag senior NCO ka na kasi, so halos hindi ka na ano dito, hindi ka na kailangan makipag-away, mag-ano, makipag-barilan, gano'n. So, kumbaga, iano mo na lang, i-manage mo lang yung mga junior mo, kung mo sila, dapat bilang ikaw na senior NCO, ikaw yung nag-ano sa kanila na parang ikaw yung lakas ng loob nila, na nakikita kanila sa harapan, doon, nagkukuman ka sa kanila, so lumalakas yung loob nila. Hindi sila nalulumoral, gano'n. So, yun. After sa location ko na yun, lumipat ako sa kabila na, sa KGK na yun eh, KGK. Paglipat ko sa KGK, kaya nakuha naman na yun, doon naman kami nag-position. Doon naman yung naging ano namin, pwesto namin. Dumikit na, nadikitan na rin yung, dikitan na rin yung laban doon eh, dikitan na. So, sa kalaban, marami na talagang ano sa kanila. Pero namatayan kami dito ng ano eh. Dito, 3 yung junior ko dito na ano, nakiya. Ganon talaga kasi sundalo nga eh. Pag sundalo ka, laging nakatayo yung buhay mo sa ano, lalo na pag ganyan na sitwasyon. Dito, pagka ano namin, although na wala na kami ng isang kasamaan, hindi pa rin kami nalumural. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. Tuloy mo lang. Sabi nga, tuloy lang. Ganyan talaga. Sundalo ka. Alam mo yan, sabi nga nila. So, okay lang. Tuloy lang ang laban. Hanggang dahan-dahan naman na yung mission, dahan-dahan na natapos. So, dito talaga, matindi rin yung ano dito, yung labanan talaga na inabot namin dito. Halos, kuwan ka na dyan. Kasi nga maraming kalaban, halos di kami nakakatulog na kasi kailangan eh, ganun talaga eh. Kailangan masuportahan mo yung kabila, suportahan ang kabilang kasama, ganun din sa kabilang ano, suportahan ka rin nila, tulungan. So, ang ano kasi dyan, pag ganyan kasi na sitwasyon, ang mga commander kasi na nandyan, mga officer na naglilid sa'yo, sa inyo, so, makinig ka lang sa kanila. Kung ano yung inuutos nila, sumunod ka lang. Then, siyempre, pag senior NCO ka naman, kagaya ko, nag-ano ka rin sa mga kasamahan mo, iniingatan mo talaga sila. So, ingatan mo sila. Sabi nga eh,
para buo kayong makalabas pagtapos ng mission. Pero sa mga ganyang sitwasyon, may nawala nga, so okay lang. Masakit man, pero ganun talaga kasi sundalo nga eh. Talaga, trabaho. So, dito talaga nung time na yon, yung time na yan, Sambonga Seeds na yan. Marami rin talagang buhay ang ano dyan. So, nakikita talaga namin na yung mga hostage, yun. Ginagawa silang human shield. So, nakakaawa sila. Pero wala akong magawa kasi andun hawak sila tapos maraming kalaban talaga. Makapal. So, dito, nung malapit na matapos yung siege, marami nang nagsusurrender. Dito pa rin makita yung kahit na anong galit mo sa kanila kasi nga namatayan kayo. Pero kung makita mo rin sila pag sumurrender na, kahit pag gaano ka katigas, maawa ka rin sa kanila. Maawa ka rin kasi yung sitwasyon nila. Nga. So, kaya ako, sabi ko nga, yung pang-motivate ko lang lagi sa sarili ko bilang isang senior NCO, i-guide ko yung mga junior ko, yung mga natutunan ko noon nung ako yung junior NCO din. So, inano ko lang, isinishare ko din sa kanila. So, kaya ngayon, nagpapasalamat ako kasi kahit pa paano, 25 years in the service na ako, kahit marami akong pinagdaanan na ganyan, mga gera, papasalamat ako sa Panginoon. Alam nyo, sa totoo lang, ano lang din ako eh. Mahirap lang din kami sa Tarlac. Ako nga, nung pumasok ako nung sundalo nung 2000, parang marami rin ako na-motivate sa mga pinsan ko, kamag-anak ko na magsundalo eh. Kasi nga, mahirap pa ang buhay namin doon. Magsasaka, nagtatanim ka lang ng palay. So, nung pumasok ako ng sundalo nung 2000, pag-graduate ko ng 2001, pag uwi ko sa amin sa Tarlac, maraming sabi nga ng mga pinsan ko, papasok din daw silang sundalo. Kasi sabi nila, kayang-kaya naman daw nila mag-training. Kasi bakit daw ako, ang liit-liit ko, payat-payat pa ako noon. Kasi itim-itim kasi nga lumaki sa palayan. So, bakit daw si Norman, ang liit-liit, na kaya naman maging sundalo. Scout ranger pa. Yung isang So, sabi nga sa lang yan, kung gaano ka katatag sa hirap ng buhay. Tapos kung nung nag-training ka na, hindi ka nag-iisip, hindi ka nag-negative, gano'n, hindi ka matakot na kahit anong training pa yan, sumunod ka lang, hindi ka man mamatay dyan, sabi nga. So, yun yung naging motivation ko sa sarili ko. Kaya yun, naabot din, awa ng Diyos, 25 years in the service na ako. So ngayon, nandito ako sa 40P5B naman, bilang isang senior NCO. Nagsishare ako ng knowledge, kaalaman sa mga junior ko, ano yung mga pwede kong itulong na sa mga pinagdaanan ko. I-mentor sila, tapos mag-share ng mga war experience, ganyan. Dito sa area, matagal ako dito. So, proud ako na nakakaano ko sa mga junior NCO ko. Yan, may kwento ko yung mga war story ko sa kanila, then sa mga naman siyempre bilang isang senior NCO, may training man din talaga yan, may training man. So, kung ano yung kunting kaalaman mo sa training na makatulong sa kanila dito sa area. So, sinishare ko siya. Hindi ko pinagdadamot sa kanila yon para kung dating ng araw na sila rin mapunta sa mga sitwasyon na pinagdaanan namin dito, at least alam din nila yung gagawin nila. Ganun. Sir, ano yung kaligayahan mo ngayon? Kasi ito, 4th episode mo pa lang to. Pero ano yung kaligayahan mo ngayon na 22 years ka sa elite unit eh. Yes, Super elite unit. Then ngayon, bumalik ka dito ngayon para mentor ka na eh. Sergeant Major, yes, sir. Ang Sergeant Major kasi sa Army units,
Siya yung most senior sa batalyon, siya yung kabady ng batalyon commander. Yes. Pero nakita ko yung masigasig ka pa rin eh. Ano yung mga ganun na sikreto mo na bakit tuloy-tuloy ka pa rin ganun? Sa akin, sir, siguro yung yung pinagdaanan ko sa pinanggalingan kong unit, kung ano yung ano ko doon, may experience ko nung junior ako hanggang naging senior NCO na ako. O sabi nga nila, kung ano yung di maganda, huwag mong pulutin mo yung maganda. So yun yung dala-dala ko, sir. Kaya yun, pagdating ko nga dito sa 45th, nagsishare ako ng knowledge sa mga junior ko, nagbibigay ako ng konting kaalaman, gano'n, sir. Na siya, para makatulong sa unit, sa mission, gano'n. Din sa mga junior, ma-share din sa kanila, sir, yung mga experiences. Kasi example, balikan nga natin tong highly trained ka pero matindi yung unan yung salpak talaga sa Zamboanga eh, di ba? Yes, na yun yung unang salpak ng major talaga na urban combat eh. And then basta kaibigan natin lahat yung nandun, sina Sir Ted, sina Master Santi, and then si buddy classmate super sniper Al Xiao mo. Yes, sir. na bagbag din. Ano yung mga ano mo doon, Master? Ano yung mga ibang level kasi yun? Siyempre mamaya episodes mo sa Marawi, which is doon ka nga na-wounded eh. Yes, sir. Yung Zamboanga, ano yung mga kwan mo na 21 days lang yun, pero 21 days, walang isang buwan. Yes, sir. 19 days. 19 days. Yes, sir. Pero gaano ka-intention, balikan natin, gaano ka-intention para sa'yo? Gaano katindi yun? So, matindi siya, sir, kasi unang pasok pa lang talaga namin doon, dumidikit na sila eh. Kadikit na yung kalaban, sir. Kumbaga, makapasok talaga sila dito sa may Santa Catalina na, sir. At saka noon, mako-compare mo mamaya kasi intindi na Marawi mo eh. Yes. Pero ito kasi, ang diferensya dito, medyo mas malambot yung mga pader, ganun ba yan? Oo, sir. Medyo dito, sir. Hindi kasi hindi ito yung malalaking building. Hindi, sir. Hindi siya kagaya sa Marawi. Dito, iba yung sir eh. So, yung isang dito, sir, is kumbaga, compare mo sa Marawi is mas madali na sir. Mas madali mo siyang magawa yung trabaho mo doon, sir. Dito sa Zamboanga, sir. Kesa sa Marawi. Kesa Iba sa yung Marawi, ibang level. Ibang level yun, sir. Pero parang ang Zamboanga Seals, parang practice. O hindi, marami rin kasi casualty tayo eh. Yes, sir. Parang naging ganun na nga siya, sir. Para sa Parang practice. naging mo siya. Kumbaga, nung napunta ka ng Marawi, tapos sandito ka sa Zamboanga, parang makompare mo siya na, ganito yun eh. Ganito yung ginawa namin sa Zamboanga eh. So, kumbaga, naging experience namin siya na nung nagmarawi, at least, hindi naman kami talaga. Pero yung niya is, kumbaga, naging guide namin siya, sir. Yung Zamboanga. Yes, sir. Naging guide namin siya. Dito sa Zamboanga, parang naging guide namin siya. Kasi ang tawag ko sa kanila, yan, yung mga ang tawag ko sa kanila, mga back-to-back champion eh, yung mga napasabak sa Zamboanga at Marawi kasi, yan, may grupo na yan ng Ranger and other elite units na may grupo na yan na mga siguro mga 200 na tao mahigit na yung veterano ng Marawi at yan yung elite talaga kasi talaga isa yan si Sergeant Major Salak na yung naging guide niya. O sige, kwento nga muna si Batching si Batching blast mo. Talaga si... Alam naman kwento. Kasi galing siya rito, di ba? Oo, sir, yung... Kwento mo nga muna yun. Galing siya dito eh. Tapos nauna kami doon, isang araw ngayon, balikan ko lang. Galing siya dito kasi course director ata siya ng ng isang scout sniper class. 18. Yes, sir. Then nandun kami ngayon. Nakapwesto na ako doon. Dumating siya. So,
Sabi ko, tamang-tama yung dala-dala mo. Kasi itong sa amin, ano na siya, hindi na kaya. Medyo malayo na siya. So, yun yung ano niya. Ang nangyari talaga sa amin itong dalawa ni sir. Ako yung naging ano niya, ako yung naging amo bearer niya eh. Amo bearer niya ako eh. Kasi yung kanya, yung amo bearer niya nung una na estudyante niya, siya na yung ano eh. Siya na, sir, siya na yung dumapa sa ano eh. Dumapa sa ano niya eh. Baret niya eh. Si Blas. Siya na yung dumapa doon. Siya nagubad na yan, nagubad. Gubad na siya. Tinupin niya yung damit niya, lagay na dito. Then, sabi niya sa akin, mate, mas maganda kung may mesa. Oh, pwede, sige. Naghanap kami. Oo, pero may mesa. Doon na siya. Nilapag na yung ano niya doon. Lumapa na siya doon. So, ako muna yung ano niya, spotter niya. Ako muna yung spotter niya. So, ngayon, mga ilang rounds ng ano niya, release niya. Bumulata yung pulis. Tumalikod yung pulis. Nakatatlong magasin ata siya. Then, umalis na yung pulis. Tinatawag ko, Jen, balik ka dito. Dito ka kay CD mo. Wala na, diretso na. Sabi, hinayaan ko na lang. Siguro, naano na rin siya sa putok ng baret eh. Kasi paborito ni Blas ba ang baret? Burrito. Kwentong, again, magbatching sila. Magbatching si Blas kasi Major Alciao, si Super Sniper, dati kasi enlisted personnel. So, tatlo tong ipipicture ko ngayon na magkakabatching na puro sniper. Si Blas Alciao, si Master Mambong, at saka si Master Salak. Yan, magkakabatching niya na puro top. Ano tawag sa inyo? Elite na elite. Okay, sige, tuloy. So, sige, sabi ko, sir, ako nang bala dyan. Ako na yung kanya, yung tigalod ng bala niya. Kada pa lang siya, ako na nag-spot sa kanya. So, talagang makita mo rin talaga pag nag-release siya, talagang score talaga. Hindi, nagyayabangan kayo nun. Sir, nagkantsawan kami dalawa. Kantsawan. Oo, sir. Kantsawan kami dalawa. Sige, sabi ko, ako na ang spotter mo. Pero sabi ko, nakakapagod din. Pahinga muna tayo. Hindi, kang magalala. Tawagan niya yung classmate niya na officer sa Armor. Dala mo nga ng pagkain tong classmate ko dito. So, kain. Then may time doon na pinatawag yung sa baba, sa ground, ano sir, nandun yung mga yung mga siga sir sa baba. So, pinatawag, sino yung pinaka-senior sa taas? Yung pumuputok sa taas, sabi nga nun sir. Ganito sir, tumawag sila sa radyo. Pagsagot ko, yung pinaka-senior dyan, baba dito at kakausapin ni group. Sabi nga sir. Sabi niya sa akin, ikaw na bumaba doon. Oh, bakit ako bumaba? Ikaw bumaba doon kasi ikaw ang kapitan, ako sarento. Ito si Blas. Sige na. Pagbaba si sir, pagbaba ni Sir Blas, pagbalik niya, anong pan sir? Sige lang, continue lang tayong dalawa dito. Sir, dalawa kami doon na nag-buddy. Nag-buddy sir. Sabi ko nga sa kanya sige. Pero yung nung sumunod na araw sir, naghiwalay na rin kami. Nasiparate ako sa building. Nabanggit ko kanina na yun nga, yung pag-separate namin ganyan, napunta ko sa ibang building. Muntik na nga akong mahagip doon. Ito yung nga yung kinuwento ko kanina, tinawagan niya ako sa cellphone. Hindi ko pinapansin kasi nag-ano ako ng mga junior ko na ina-assist ko sila. So pag ganyan kong ganun sa pader hanggang dito ko, pag ganun ko, yun. So na sinagot ko yung tawag niya. Biglang, tinitira ka dyan sa posisyon mo. Sabi niya, pag ganun ko, bang, gumanon talaga. At tumawag si Blas sa'yo? Yes sir. Tinawagan niya ako cellphone kasi nasa likod. Nakikita niya ako sir nasa taas kasi kami. Nasa taas kayo. Yes sir, kitang-kita niya ako open yung bubong nun sir sa taas. Hindi pa salamat ka kay Batching Blas mo pala. Yan yung sinasabi. Kanina pa kita tinatawagan sabi niya. Sabi ko, busy rin ako sana Kasi nakikita niya pala na yung kalaban tinitira kami sir. Naano ko man din sir, tumatama rin sa pader. Sabi ko mababa. Tapos pag dito na kayo sa labas yung lipat ng bala, maramdaman naman sir, malayo, wag gano'n. Pero yung pala na niya, na doon nga talaga yung kan sa akin. Kaya sakto na pag gano'n ko ng cellphone, bang! Yan yung sinasabi ko sa iyo, sabi niya. Pero Master, yung skill ng sniper Marawi, kalaban sa Marawi versus kalaban sa Sambo, pareho magaling o anong?
mas maano sa Marawi, sir. Mas magaling. Yes, sir. Mas ano doon, iba doon, sir. Kaysa yung dito, sir. Mas matindi doon. So by the way, nasa Basilang kami. Dito ang karamihan ng tropa rin na dinala ni Isnilon Hapilon. Dito sa area na to mismo. Yan ang dinala niya sa Marawi. Dito galing yung yan, sir. Dito sa Tubagindan. Dito sa Kurilem, banda dyan. Hmm. Albarca. Yan. Dito. Itong area na to. Itong Nasa area na gitna to. kami. Kumbaga kung tingnan mo para kami nasa Israel na palibutan ng ano. Pero master, yung Sambuanga sa'yo, okay lang. No nerves. Walang kaba. Okay lang, sir. Walang ano yun, sir. Kumbaga yung hindi ka na yung kabado talaga na ano, sir. Wala nang ano. Pero kumbaga yung kaba hindi na ano, sir. Wala na. Kumbaga parang nasanay ka na, sir, ba? Na yung trabaho mo is ganun lagi. Pag may ganyan na mission, may encounter, mga ganyan. Parang nasanay na, sir. Nasanay na. Hindi na siya masyadong ano. Pero yun pa rin talaga yung iniisip. Lagi lang din talaga magdasal. Dasal talaga, sir. Hindi nawawala yun talaga, sir. So, tsaka nung time na yun din, sir, hindi mo naman, sa isang senior rin siya nagagaya ko that time na hindi mo naman na kailangan makipag-engage siya na makipag-engage. So, Kasi sarhento ka na nun. Ang Sambuanga Seeds. sarento na ako, sir. Sarhento ka na sniper team leader ka. Yes, sir. Island, ko noon, kasi 2 squad kami. Hmm. So, nagiging squad sergeant ako, sir. May dala ko ako yung team 1, dala ko yung 1, 2, 3. Team. Si Blas naman, hindi naman kasi kailangan pumuputok. Course director nga siya. Wala. Nawiwili sa buhay niya. Nawili, sir. Hindi siya, sir. Sir. Okay, yan ang pang-4th episode ni Elite Sniper, Technical Sergeant Norman Salak, Pride of Tarlac.